Isang kwento na naman ng katatakutan mula sa ating tagapakinig. Ang susunod na maririnig natin ngayong gabi ay base sa totoong karanasan na ipinadala ni Jeric mula sa Bulacan. Hi Kuya Jovi, magandang araw po. Ako nga pala si Jeric. Hindi ako madaling maniwala sa mga multo, pero may isang karanasan akong hindi ko malilimutan kahit kailan. Nangyari ito noong 2019 sa bahay ng yumaong lola ko sa San Miguel, Bulacan. Iniwan ito ng pamilya namin na parang isang museum. Lahat ng lumang gamit nandoon pa. Walang TV, walang wifi, pero tahimik. Kaya habang nagre-review ako para sa board exam, doon ako nagstay. Una kong napansin ang lumang salamin na nakasabit sa hallway. Malaki ito, may kahoy na frame na may ukit ng mga rosas at may bitak sa kanang sulok. Sabi ni Mama, luma na raw talaga yun. Galing pa raw sa lola ng lola ko. Pero mula nang tumira ako doon, parang may kakaiba sa salamin na yon. Isang madaling araw, nagising ako sa malamig na hangin kahit walang electric fan at sarado ang mga bintana. Pagtingin ko sa hallway, may aninong dumaan. Akala ko'y kapitbahay lang o baka daga. Pero wala akong kasama sa bahay. Lumapit ako sa salamin. Doon ko lang napansin, may mantsa sa gitna. Parang marka ng kamay. Malinaw na outline. Parang may dumikit na malamig at basa na palad. Pinunasan ko gamit ang lumang basahan, pero hindi siya natanggal. Hindi lang yun. Habang tumitingin ako, para bang may isa pang refleksyon, mas madilim, mas matangkad, at nakangisi. Gabi-gabi, 3:15 AM, palaging may maririnig akong mahihinang yabag sa hallway. Sinubukan kong takpan ang salamin gamit ang kumot. Kinabukasan, nasa sahig na ang kumot. Akala ko nilaglag lang. Pero nang ulitin ko yon 3 sunod na gabi, palagi siyang tinatanggal. At minsan, parang may galos na ang pader. Isang gabi, habang nakahiga ako, may malamig na kamay na parang humihila sa kumot ko. Pagtingin ko, bukas ang pinto. Muli kong narinig ang mga yabag. Tumingin ako sa hallway. Nandoon siya. Isang babaeng maputlang maputla. Nakasuot ng lumang bestida na parang pinagliitan na sa sobrang tagal. Nakaharap siya sa salamin. Pero hindi ko siya nakikita sa hallway. Sa salamin lang siya nandoon. Napatigil ako. Hindi ako pakagalaw. Tiningnan niya ako. Tumingin siya diretso sa akin sa salamin. Tapos ngumiti siya. Mabagal, malalim, nakakatindig balahibo. At unti-unti, humakbang siya paabante. Hindi siya naglalakad papunta sa akin sa hallway. Lumalapit siya mula sa loob ng salamin. Napasigaw ako. Tumakbo ako palabas ng bahay. Sa takot, naiwan ko ang cellphone at mga gamit ko. Umiyak ako habang naglalakad papuntang barangay hall sa kalaliman ng gabi. Kinabukasan, sinundo ako ni Mama. Pagkwento ko sa kanya, tahimik lang siya. Maya-maya, sinabi niya, "Anak, hindi mo alam. Bago ka isinilang, may namatay na dalaga sa hallway na yan. Sinilaban ang sarili sa harap ng salamin. Hanggang ngayon hindi raw siya umaalis." Ayoko nang balikan pa ang bahay. Ipinatanggal ko ang salamin. Pero ayon sa karpintero, parang nakakabit na siya sa mismong pader. Para bang hindi raw siya bahagi ng bahay. Parte na siya. Hanggang ngayon, iniisip ko, baka hindi lang siya multo. Baka
may mas malalim pa siyang layunin. Baka naghahanap siya ng kapalit. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Jovi. Maraming salamat po at sana ay mailahad ito at mapakinggan ng iba pang tagapakinig, hindi bilang isang kwentong katatakutan, kundi isang babala. Muli, maraming salamat po. Isang kwentong hindi malilimutan mula kay Jeric. Isang paalala, kapag may salamin na matagal nang nandyan, baka hindi lang refleksyon ang bumabalik sa iyo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Sapagkat sa bawat ulap, may aninong nagmamasid. Huwag kang matulog agad, baka naririto na siya sa likod mo. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.